So hello again guys, Engineer Going here. So for today's class we have to discuss activity 3 of design of structural systems. I mean design of steel structures. Okay. So let me share my screen. There. Okay. So again class, activity 3 tayo. As you can see class activity 3 is entitled steel framing analysis and design. Wherein class we have five objectives. Okay. Objective 1 being class. Yan, we are to portray or present the line diagram class of your building together with yung ating 3D render. Okay? Yan. So, supposedly, objective to class, we're to present the section properties loading, tapos analysis and design. Okay? Tapos class, objective 3, take off. So, again, class, you are to list all the sections, still sections used, its corresponding total length, tapos total weight. So, take off class, ang pinaka-use nito, parang estimate. If ever class you are to order all those steel sections, ito na yun. Minsan kasi class drip hard store or hard store. The store. Hardware. The hardware store class requires per leg. Pero masyado nang madami yan, class per weight na. Kilo na lang nila. Parang ganun. Yeah. Okay? Tapos, objective for class, where to present the summary. Yung pinaka-diagram class, 3D, isometry. Tapos, you are to label class all the beams. Okay? Lastly, class, you are to present yung final steel sections natin class for the variations of the beams and the columns. Parang ganun. Okay? So, supposedly class from my previous video, I've discussed everything on how to do the stand. Yeah. Also, you can look at it here. Dito naman yung pinaka-steps natin if ever. Dito, yan. Okay, so for objective 1 class, whatever they taught you class, dun sa ating computer applications, you do it. Basta our objective class is to come up with the building diagram, yung line diagram, tapos yung 3D render niya. So again class yan, are supposedly the steps beginning. Yan. So you are to come up class with your building framing in terms of yung line diagram niya. Okay? Tapos, ilagay mo yung sections niya class. Magagawa mo na yung 3D render. So, just follow class whatever they taught you. They're in computer applications. So, I'm not re-teach kasi baka magka-conflict. Okay? Yan. Yeah, na-discuss ko naman na yun nung last video. Yan. Okay, yeah. So, again, ito. So, paano natin kukunin yan, class? So, punta ka lang dun sa ginawa mo. So, ang pinakagalawan, class, tapusin mo na natin. So, from my previous video, class, supposedly, nagawa mo na lahat dapat yun. So, parang ang gagawin na lang natin dito, class, ano yung mga kailangang i-present? Ano yung mga screenshot? Parang ganun. Okay? Yeah. So, for objective 1 class, again, supposedly, we are in need class of yan, we are to model the framing tapos present. So, basta may nakita kayong present class, no? So, may nakita tayong present, ang ibig sabihin yan, you are to screenshot. Parang ganun. So, we are to present class again. First stop is yung ating line diagram. Yan. Nakita ka yung 3D render niya. There. Okay? So, again, line diagram, parang ganyan yung itsura class. Ito. Yan. So, saan tayo pupunta doon? Punta lang tayo class under geometry. Yan. Tapos, i-print screen natin yung ito. This guy. Pwede magsulat gamit to. So, sa zoom to. Cool. Uy, ito natin. Bago to ah. Yan. Okay. So, yun.
Print screen natin. So, ang gusto lang niya, tama natin class yung ano. So, as per dito, we are to present class again the line diagram, tapos yung 3D render. Tapos, include natin class yung global axis. Okay? Tapos, yung title na rin pala. So, kung titignan nyo class sa STAAD, meron siyang title. Yeah. Meron siyang title class. Ito. Yan. Medyo title yan. Tapos, meron tayo ng global axis. So, I want you class to resize your window for you class to get this two. Okay? Tapos, ayoko class na may kasamang border. Gusto ko free siya actually. Yan. Okay? The challenge dito class, paano mo ano yun nang hindi nakukuha yung video. Pwede namang ihiwalay natin class na ilagay yun para lang maayos. Okay? Yeah, so again class, we are to present. Again, in presenting class, dapat kasama yung mga yun. So, ialisin natin to. Delete, delete clear all drawings. Yan. Okay? So, kunin nyo lang class kung ano man yung represent nyo. So, sa akin class, ito, snipping tool. Ang screenshot. Pwede rin naman class yung pinakabuong screenshot. Sasaka nyo na lang i-edit. Mas madali siguro yun. Pero ako class, ito, yan. So, for objective number 1 class, again, require natin to. Yan. Okay. Yung line diagram. Ano yun? Class yan. This guy. Okay. Tapos next class, required kasi yung 3D render. So, ang gagawin mo lang class, punta ka lang dito sa view. Tapos, 3D render. Okay? Yan. So, gusto ko class ito, wag nyo nang galawin. Wag nyo nang gawin yung orientation. Parang full screen nyo lang, tapos split screen. Yan. Okay? So, whatever class yung default niya, gusto ko yun yung ating huwag nyo nang i-reposition yan. So, ito class yung second objective. Okay? Yan. Tapos, next class for our objective number 2. So, supposedly, we are in need. So, meron ulit dito, class. Take a screenshot. Dito pala, class, sinabi ko na mismo kung ano yung screenshot. This guy. So, kailangan natin, class, ito. Yan, itong mga to. And so on. So, kailangan natin, class, yung properties panel. Yan. Tapos, yung load definition panel. Specifically, class, yung dead loads. Tapos, yung mga diagrams pala nito, class, yan. Present also the line diagram with the following loads, dead loads, earthquake loads, the x-axis, tapos earthquake loads in the z-axis. Tapos analysis data panel, design data panel, STAAD window, output, dapat may 0 errors, putting reaction diagram, utilization ratio, tapos the following post-processing diagrams. Yan. Tapos yung group member results for the following variations of columns and beams. Tapos class we are to print the entire STAAD output file, upload class separately from your output. So no need class to print the hard copy. Just submit class the e-file in G class. Okay? So dun muna tayo sa objective 2. So as you can see class, objective 2. So I've discussed this already from the previous video, no? So supposedly tapos ka na. Ang kailangan lang nating class are the ones listed here on the left. Starting class with the properties panel yan. Okay? So how will we acquire class the properties panel? So we just go class the properties page. Yan. Tapos this panel. Ito. Okay? So same class. Ito kasi hindi siya na-resize, no? So I want you to show everything. Parang ganun. Yeah, ito, pag panel kasi hindi na resize, ang resize lang class yung mga window. Ito. So for the panels class, I want you to show everything in here. So titignan natin class. Again, we are to split screen. This guy, yan. Okay. As you can see class, this is the first one. Tapos, we show everything next. So, dapat, kulang. Yan. So, last scene here class is 1070. Kuha na. Yan, 1017. So, you have to show me everything class, no?
So if it takes two screenshots class, then show me those two. Yan. Okay? So this is the second one. Yan. Tapos next class is the load definition panel. How are we going to get there? So just go class to the loading page. Tapos yun. We auto collapse everything class, no? Yan. So, lahat ng may plus class gusto ko ipakita nyo. Yan. Okay? Yan. Okay? Tapos sa load cases, yan. Ipakita nyo lahat. Natin tipirin. Itong mga to ba? Oo, sige, pakita nyo lahat. Ah, ay, shucks, yan lang pala. Pag ang dami-dami yung load. Sige, wag na. Itong loading combinations class, kahit wag na, kita ko naman dyan kung ano yung loading combination. No? Tsaka ang pinakalaman lang naman yan class, technically, yan, from the name itself, yan. At least ito pala, hindi siya nare-resize din. It is a panel class, pwede. No? Pwede naman pala to, yan. So, i-maximize nyo siguro, yun lang pababa. So, kahit yung load combination class, wag na natin ipakita. Ang meaning lang naman doon yan. Kita ko naman na eh. So, 1.2 dead load, 0.5 live load, 1 seismic load horizontal yung first. So, yun. Load 1. Ang load 1 mo class yung EX. Parang ganun. Okay? So, kahit ang ipakita lang natin class is yung uh, ang i-collapse lang natin. Collapse meaning ipapakita mo, no? Everything except ito. Yan. Kung meron kang load envelope, so pakita mo na rin yun. Yan. Okay? So, again class, screenshot. Yan. So, I want you to screenshot everything, no? Show everything. Kumaga, naglag na yung aking snipping tool. Yan. So, again, we get this guy. So, kunin niyo yung title ng panel. Tapos, pwede namang hanggang dito. Yan, kung nagtitipid tayo. Yan. O, pwede rin hanggang dun. Ang mahalaga class, makita ko yung loob nito. Yan. Okay? So, first up class yan. Mahalaga class, makita ko lahat ng nandun, no? Tapos, yun. So, nag-end tayo sa live load. So, baba ko lang. Yan, nakuha naman. So, second class, again, ito. This guy. Yan. Okay? So, gusto ko lang class, i-present nyo lahat. Ayan. Okay? Tapos, next class, kailangan natin ng dead loads. Makita nyo yung dead loads nyo. Okay? So, same, pupunta lang tayo sa load. So, pag nag-close yun, balik lang kayo. Yan, balikan nyo lang yung SPEC. Bakit? Yung properties, hindi na-resize. Yeah. Yan. Okay? So, to show the dead loads class, dalawa kasi yun, no? Yeah, kung pupunta tayo dito sa reference load, depende dun sa ginawa nyo. Ako kasi class naka-positive ako dito, so parang pataas. Yan, ganun kasi yung galawang ko class, no? Tapos i-reference ko dun sa load cases, gagawin kong -1. Mag-flip yan. Okay? So siguro wag na lang ito yung ipakita natin. Bakit sir pataas? Punta tayo dito sa load case details. Yan. Tapos yung dead load. Yan. So pindutin mo lang yun. Oh, hindi siya nagpakita. Yan. So, bakit pababa pa rin siya? I mean, pataas. Naka-1 naman to. Oo. So, tama, naka-1. So, dapat. Ayun. Yan. Naayos na class. Pababa na siya. Okay? Yan. So, ayan. Pababa na siya. Okay? So again, class, gusto ko dito, dapat hindi complicated yung loadings yan. Yung to the point, class, na parang hindi mo na makita yung figures. So, pwede naman tayo, class, mag-edit ng scales. Okay. So, kung titignan nyo, class, punta lang tayo sa scales. Tapos, ano yan? Dead loads. These are line loads. So, line loads, member loads, distance loads, yan. Edit na lang natin to. Dito lang, class, indirectly proportional siya. So, supposedly, pag tinaasan mo, liliit. So, gusto mong paliitin, class, yung loadings, taasan natin to. Gawin natin
15. Parang ganun. Para makita mo yung effect, pwede may apply. Yan, class. So, di ba, bumaba. Yan, mas malinaw, class, di ba? Nakita natin, class. Compared kanina, yan, di ba? Parang natatakpan na kasi niya, oh, class, complicated ng pangit. So, i-edit nyo, class. Yung medyo hindi niya natatakpan, class, yung structure. Yan. Yan. So, kung titignan nyo, yun, di ba? Better looking, class. So, yan, class. Again, sama natin, class, yung load, yung title, tsaka yung, uh, sama natin yung title, tsaka yung global axis. So, yan. Okay? So, this will be your dead load. Okay. Tapos next class, live load tayo. Yan. So supposedly live load. Ito. So pindot lang kayo ng isa dyan. Yan. Tapos edit natin yung scales class. Yan. Yan. Ginawa ko lang 15 ulit. Okay. Para maganda. Pero tignan nyo rin naman class. Dapat kita lahat, no? Pag tinaasan mo kasi masyado to, parang yan, 100. Parang ganun. Kaya parang aliliit na class masyado, no? So controlin nyo to the point class na dapat walang nawala. Parang ganyan. Okay? So, ito, pag ginawa ko si 50, di ba, meron pa tayo doon. Pag ginawa ko tong 50 class, yan, halos parang di mo nakita yun. Yan. You are to adjust the scale. So, for me, class 15 class, yun na ata yung best. Yan. For you to see class, all loads to the point class na it cannot be seen. Dapat adjust it for every little load class to be seen. So, same class. Yan. Sama natin class yung title. So, gusto ko class, kasama yung title, kasama yung global axis. So, this is live load class. Okay, pababa. Tapos class, yung quick loads natin. So, ito, yan. Yan. Okay, so, yan. Kita, no? So, lalaki. Minsan, class, walang lumalabas na arrows. Ang kailangan nyo lang gawin doon, class, pag walang lumalabas na arrows, i-run analysis nyo muna. Kailangan nyo munang i-analyze, class, para makompute yung pinaka-itsura ng loadings. Saka lalabas yung arrows na yan. Okay? Yan. So, same, di ba? Pangit tignan, class. I-edit natin. Okay, so, ang alam ko, pag yan, try natin yung point load. So, ang lalaki ng class, liitan natin. So, lakihan natin yung number. Tingnan natin yung 50. Ay, nawala. 1. 0.1 lang pala kasi kanina eh. Okay? 0.1. Wala? Nawala? I-reset natin to default. Okay? Bakit nga? Yan. So, inedit ko to kanina. Siguro 0.2. Apply. Wala. Kailangan mo nang i-close. Yan. Punta ulit tayo sa labels. Scales. Ay, ito yun. 1. Ba dapat yun? Pressure. Ano ba to yan? Supposedly point loads yun. Ginawa natin 10. Ang lumiliit lang classes yung point load. So, itong mga paikot na yan class, baka moment yun. So, ito gawin natin 10. Yun class. It's the moments class. So, yung point load, so if as you can see class, you have arrows. Tapos we have the three things. So, malaki masyado to. Gawin natin smaller. 3. Yan. Okay, so medyo cute naman. You make it 1. Too big. 2. Perfect! Okay. Yan. Tapos, siguro lakihan natin yung point, yung mga lines for it to be more visible. Gawin natin. Nakita nyo kasi yung mga point doon. Ito more. Lakihan pa natin. Ayan. Okay. Complicated na ata masyado. Yan. Yan. Okay. So, again, class, print screen natin. So, siguro, i-okay na lang natin to. We relabel na lang class every time we do it. Yan.
Okay. Tapos you can see class again, same. Yan. Tapos, tama natin class. Again, ulitin ko lang, the title. And then, class yung ating global axis. Okay. There. Tapos next up class, again, yung nasa z-axis. So, parehas lang class. Punta ka lang dun sa z-axis. So, palabasin mo lang to. Tapos yun. Technically, naging z-axis siya towards the z-axis. Para masabing z-axis class, you are to look at yung ating point loads. Yan. Towards parallel sa class with respect to the z-axis. So, again, class same. Ganun ulit. Print screen lang natin to. Yan. Tama natin yung title and then yung ating yan. Yes. Okay. Tapos, next, analysis data panel. So, punta lang tayo sa analysis page. Tapos, ito. Okay, so I want yung class to print screen everything. Yan. So, ang gusto ko lang i-collapse natin, class, yung nandito sa mga parameters na to. Okay? So, basta after class the loading combination, everything class after the loading combination, I want yung class to show. So, yung collapse class lahat ng plus, you have to press it here. Okay? For may class to look. Parang ganyan. Okay? So, print screen natin, class. Yan lang. This one's no. Sige. So, again, class, everything after the loading combination. Tapos, ito yung job info para makita ko class kung legit na kayo yung gumawa. Yan. Okay? Sa job info pala class, magkakalaman to. Hindi to magkakalaman pag hindi yung linagyan. So, para malagyan natin class dito, punta tayo sa file. Yan. Tapos job info. So, edit everything here class. I want you to edit everything here. Para magkalaman class yung ating job information. Okay? Tapos same. Ito class at least pwede siyang i-resize. Yan. So same class. I want you to present this guy. So print screen natin class. Okay lang naman kahit hanggang dito lang. No need to show class the buttons below. Yan. Tapos readjust class. Yan. Hanggang sa makuha mo lahat. So kung 3 print screens class ang kailangan, then do 3. 4, then do 4. I want you to show everything class. Okay? Again, class, I want you to collapse job info and then everything class after the loading combinations. And so, everything this one class collapse. Okay? Yan. Tapos next class, yung design data panel. So, design data panel, punta lang tayo class sa design page. Tapos, ito. Yan. Okay? So, medyo parehas na siya. May bago class. Mapakita nyo yun. So, same class, i-collapse ulit natin yan. Everything after. Technically, ito pala yung design panel. No? Yung analysis is yun nandito. Kaya, pero show everything class. So, same, no? Parang parehas lang pala ito tsaka yun, no? Ang difference lang nila class, yun yung current code. Yan. Okay, so same. I wanted to show everything kahit parehas for the sake class of points. Okay, so yan. So, split screen everything. Shorter ata yun nandito. Hindi parehas lang. Okay, hanggang umabot ka class dun sa pinakababa. If you can see class siguro, ang pinaka-difference lang talaga nung analysis tsaka design panel. Di, ito lang yan. Okay? Yan. Kung hindi pakita nyo yung code na ginawa nyo, kasi pwede pala i-edit din. Nakita ko naman pala dito. Okay? So, yun. So, next class after design panel, pakita natin sa add output window. Yan. So, pag nag-run analysis kayo, class, pwede namang i-rerun nyo, tapos buksan nyo yung file window.
Pero pag matagal yung PC nyo, parang sa akin class, pwedeng punta lang tayo sa analysis, tapos utilities menu, tapos analysis output. Yan. Okay? So gusto ko class i-print screen natin ito. Ang mahalaga dito class, gusto kong makita ito, yung ditong part class yan. Okay, dapat zero tayo dun. Yes pa. Ito. Okay? Sa public clicker ko. Labasin ko lang class yung cursor. Yan. Okay, so again class, I want you to show ito. Dapat naka-zero errors yun. So, print screen natin yung class hanggang, basta kita lang naman to. Kita siguro yung mga nandyan. Okay, tapos kita to. Lagay nyo class dun sa Staan Pro version yan. Job info. Ako ano yung unang lumabas. Tapos ito lang naman, ito yung mahalaga dun. No? So, print screen the window plus showing ito, zero errors. Tapos I want you to show ito. Yan. Tapos yun. Para hindi tayo magkopyahan. Okay? So, for the Staan output file window class, show the job info. Yan. Ito. Tapos, yan, para check ko, tugma dapat yan. Tapos, showing zero errors. Okay? Yan. Tapos, next class, yung footing reaction diagram. So, for the footing reaction diagram class, yan. So, pupunta lang tayo dun sa post-processing. So, punta ka sa workflow class. Tapos, post-processing. Ilagay mo class yung still design loading combinations natin. Okay. Yan. Tapos, punta lang tayo ng reactions. Okay. Yan. Pwede mo namang i-full. Okay. So again, ayusin lang natin yun. So, paano ayusin class? Palitan mo lang yung cursor mo class into text cursor. Parang ganyan. Tapos, yan. You fix everything hanggang sa maging maayos. Yan. Tada, tada, tada. Ito class walang mag-overlap na text. Okay. Para kita natin yung laman. Yan. Okay. So, kayo bahala class kung ginawa yung fix yung ating support. So, pag fix, dapat meron lahat yan. Meron siya ng mga forces, tapos meron siya ng moment. Pag ginawa yung pin, lahat ng moments dyan, class zero. Parang ganun. Okay? So, again, class, print screen lang natin to. Ayusin nyo ha, ako rin ko eh. So, sama lang ulit natin class yung global axis. Saka yung title. So, gusto ko class every time, isama natin global axis, tapos title. Yan. Okay? So, again, class, I want you to include this guy, global axis, tapos yung title. Technically, yung title, minsan pinapakita niya lang kung ano yung load na ginamit. Parang ganun. Okay? Tapos after that class, we have the utilization ratio. So, paano tayo pupunta dyan class? View results. Yan. Tapos, layouts. Ito pala class yan. Utilization ratio. Siguro punta mo muna sa displacements. Yan. Okay. Siguro para ano, yeah, view results. Tapos, layouts. Utilization ratio. Yan. Tapos, yan. Ito na lang para default. Okay. So, kita ko dyan class, dapat may numbers. Yan. Tapos, again class, print screen. Tama ng video yan. Okay. Gets. Next up class, displacement diagram. So, punta lang tayo dito. Displacement. Yan. Okay. Tapos, yun. Oh, yan. Tapos, print screen. So, again class, in terms of the print screen, kunin natin class yung title. So, uh, title, tapos global axis. Okay, next class, actual diagram. So, for the actual diagram class, punta lang tayo dito sa results. Tapos, ayusin mo muna yung displacement. Yan. Di ba nawala? Na-clear. Punta ka sa actual. Yung FX yun class yan. Tapos, actual diagram. Okay?
So, kung titignan mo class, ang pangit tignan, edit labels. Yan. So, labels, punta ka sa skills, tapos go class to action. Yan. Kung malaki masyado, gusto mong liitan, lakihan mo yung number dito. Yan. More. 200. Yan. Okay. Sa akin, class, ang goal natin is hindi natatakpan yung structure. So, liitan ko pa class. Pero 750. Ang more pa. 1K. Yan. Yan. Better. Okay. Ay, yung parang nakikita mo, yung medyo hindi siguro sila nag-overlap masyado yun. Parang yan. Kaya imagine pag nagdikit yung dalawang yun, hindi mo na mag-gets. Yan. Parang ito yung mga action diagrams natin class for the ano, tapos print screen. Yan. Okay, so print screening class or screen capture yan. Okay. Next class is yung share diagram. Share diagram. Okay, so punta ka lang sa results. Alisin mo muna yung share diagram. Ay yung axial, tapos pakita mo class yung share diagram with the y-axis. Yan. Tapos, print screen. So, bilisan na natin class, para hindi masyado mahaba yung video. Next class, share sa Z. So, alisin mo yung y-axis share. Pasok mo yung share sa z-axis. Yan. So, bakit? I-edit natin. Maliliit masyado eh. So, punta ka ulit sa labels class. Yan. Tapos, scales. Results. Dito tayo class. Share sa Z. No? Diba? Too small class. Make it bigger. So, uh, yeah. Lower the number. 50 lang. Apply. Dito pa natin class 10. There. Better. Okay? Then, screenshot. Followed by the torsion diagram. So, yun. Dito lang lahat. May names naman siya eh. Okay? Yan. Close ko na lang. So, again, alisin natin yun. Punta tayo sa torsion, yung MX. Yan. Okay? Tapos, again, class, edit. The labels. Yan. Torsion. Maliliit masyado. Lakihan natin. Gawin natin. Palitan natin yung number. More. Okay. Yan na pala talaga. Wala na kasi dun sa meron pa. Bigyan natin 1. Bakit wag 1? 1.5. Yan. Okay, so print screen. Ngayon class, kunin natin title, tapos global axis. Next class, moment sa Y. Yan, so alisin muna natin yun, moment sa Y. Okay? Tapos, i-edit mo lang class. So, yung labels ulit natin, moment scales, moment sa Y. So, bending sa Y class, maliit masyado, liitan natin, palakihin natin yun. 10. Yan. Okay? Tapos, print screen. Okay. Tapos, moment sa Z. So, alisin natin si Y, lagay natin si Z. Yan. Tapos, print screen. Okay? Tapos si Z. Tapos, next class, stress diagram. So, alisin natin si moment sa Z. Lagay natin si stress diagram. Yan. Okay? Tapos, print screen. Ayan. Followed by the group member results. So, again, class, diba pinakita ko na paano punta dyan class dun sa previous video. So, alisin lang natin yan. Tapos, punta tayo class sa layouts. Tapos, utilization ratio yan. So, kailangan natin class is ito. Itong window na to. Okay? Yan. Tapos, ihiwalay natin. Dapat ipakita lang natin yung group member results for column 1 only. Okay? So, punta tayong reports ba yun? Configuration. Tapos, select load case. Yan. Tapos, punta tayo sa range. Yan. Tapos, i-edit lang natin yung groups. Yan. Okay? So, group, pakita mo lang yung sa C1, apply. So, ito lang yung sa C1. Okay? So, pakita nyo lahat class. Dapat makita mo yung end ng table. Okay? Tapos, for C2, yan, apply. Yan. Okay? For C3, grade beam. Yan. So, one print screenshot for the variations. So, ang pinakamadami natin class is yung beam 1. So, meron tayong parang ilang screenshots dyan. Okay, tapos sa B2 class, yan.
Tapos sa B3, roof beam. Ito. Tapos class sa edge beam. Pinakamaliit. Yan, edge beam. Gets ba? Okay? Tapos next class, yung entire staan output file natin. So again, class, para mapunta ka sa output file, yeah, balik ka lang. So workflow, tapos, meron ba dito? Edit is, meron na pala dito, yan. Analysis output file. Okay? So dito class, gusto ko i-save natin as PDF. So ito class, may print actually ito. Pwede mo siyang i-print. Yun, class of print. Okay? So pag print ko yan class, yan. Napin mo lang yung printer mo class na to PDF. So Microsoft Print to PDF. Okay? Tapos i-print to mo. Okay, yeah. So pwede mo lang i-edit yung settings niya kung wala, hindi naka-install. I-print mo lang. Yan, mapiprint yan class as PDF. So pag print kong ganun, i-print mo, andito na pala. Ito yung print preview niya class. Yan. So, ipiprint mo siya as is ganyan. So 71 pages yung sa akin. So yun. Tapos, edit natin yung file name class. Use this format. So the subject, tapos group number natin. Okay? Tapos, objective 3. So ano ba yung nasa objective 3 class? Yun. So, gawa lang daw tayo ng table class ng still take off. Yan. So, paano mo, saan natin kukunin yung still take off class? Balik ka lang sa staan. Yan. Punta ka sa analysis output. Ito. Yan. Tapos, still take off. Yan. Okay. So, kung titignan natin, class yan. Kunti lang, maliit lang yung take off ko. Yan. Ito na yung data. So, gusto ko class, gawa ka ng sarili mong table, ipasok mo yung data natin. Okay? So, ang interpretation natin class, ito yung still section mo. Ano ang ST? Isa. Single. Okay? So, ito yung total haba niya. Ito yung bigat. So, again class, sa iba kasi pag maradong malaki yung hardware, malaki yung bulk order nga ba class? Di ba? Parang mahirap namang i-measure nun. So, ikikilo na lang nila. Pag nakuha na nila yung tamang kilo class, yan, technically this one corresponds to that guy. Okay? Yeah, so make a table class. Tabulate natin. Gamitin natin yung given table dito. Okay? Objective for class. Yan, gawa lang tayo ng framing. So, ay na bahala class kung gagamit kayo ng CAD or ito. Basta ang gusto ko class, mapakita natin yung different. Yan, yung RB and so on. Asan doon lahat ng roof beams, asan doon lahat ng column 1, column 2, parang ganun. So, kung gusto nyo, pwede namang i-drawing nyo or print screen nyo yung line diagram tapos i-edit nyo individually. Okay? Pwede rin tayo magpakita ng legend. Yan. Okay? So, ang pinaka-tamad class na galawan, or hindi man tamad, pero pinaka-mabilis, positively balik ka dito. Yan. Punta ka sa analytical model. Yan. Tapos, buksan mo yung groups mo. Yan. Okay, yan. Tapos, highlight mo. So, ito, yan. Boom. Yun na lahat ng column 2 ay column 1. So, dapat pala hindi kasama itong mga to sa column 1. Okay, yung still lang natin. Dapat column 3 to, being a separate material. Yan. Okay? Tapos yan. So, print screen mo yun. Tapos label mo. Yan yung mga C2. Pwede naman ganun. Pagandahan. Basta ang goal natin dito, class, is for us to see the different beams. Tapos yung variations for columns. Parang ganun. Highlight, print screen. Ito naman yung sa aking beam 1. Main beam ko. Ito yung mga secondary beams. Ito yung sa roof beams. Yan. Tapos ito yung mga edge beams ko. Okay? So again, class, i-edit ko lang to. Ba't hindi kasama tong mga to, class? Okay? So, ito siguro pwede kong gawin to column 3. Them being uh, RC columns. Parang ganun. Okay, tapos objective 5 class. Objective 5 natin, yun. I-summarize nyo lang yung dito. So, we are to complete class the tables. Yan. Paano may complete yung table na yan, class? Buksan mo lang yung analysis output.
Nakabukas na pala yun. Ay, ayaw niya. I-run muna natin. Matagal i-run. Ayaw. I-run mo na lang. Yeah. Di ba meron tayo doon class yung ano, or nabuksan ko na. Di wala. Yung results natin class. So, magandang kung tingnan yung results class from yung ito. Yung output file natin class under yung still design 1. Yan. Okay. Saan mo lang yun, tapos hanapin mo class yung results ng group command. Yan. Pinakita ko class from the previous video. Pakita ko na lang ulit. Medyo mabagal lang kasi ito mag output file. Ay, pero parang ganun. Okay. So, yeah, makikita mo dito. So, pag nakita mo na lahat, buksan natin yung properties. So, lagay natin dito, ano yung still section natin for B1 and so on. Tapos, ano yung mga properties niya. Ganun talaga. Okay? Pwede ba akong mag... Yan. So, paano mo titignan yung properties niya, class? So, pag alam mo yung still section, yan, punta lang tayo dito. Hindi pa na ata pwede kasi ano, nagka-analyze. Yan, buksan mo na yung section database, tapos punta mo class yung specific still section na yun. Oo. Tapos, copy mo lang what is the depth. So, gusto ko class lahat ng ipapasok natin na data dito is in terms of millimeters. Okay? So, pag naka-inches yun class, you are to convert. Okay? So, ilan na tayo? So, yun, 170 na out of 187. So, konting tiis na lang plus 180. Tapos, okay, so, konting tiis na lang. So, pag okay na yan, open natin yung results. Punta tayo dun plus sa group command results. So, nasa first na still design yan. So, zero errors via output file. Done. Yan. Tapos, yan. Dito lang tayo sa first still design. Punta tayo sa second. Yung dulo kasi nun. So, para mapunta tayo sa dulo nun class, dito. Yan. Tapos, akyat natin yan. Makita mo na class yan. Parameter 3, parameter 4. Okay. So, dito class sa parameter 2, ito yung column 1 natin. So, ang result natin class is yung W848. Yan. So, yan yung lagay natin dito. Yan. Okay. Tapos, for parameter 3, ayan. Ito class daw yung column natin for secondary. Okay. Tapos, for ito, grade beam to eh. So, grade beam. Dapat alam mo lang kung ano yung group na linagay mo dyan. Okay. Parameter 5 class. Ang alam ko, ito na yung wait, ito yung B1 eh. Parameter 5. Parameter 6. Ito class yung B2. Yan. Okay. So, tignan mo lang kung ano yung lumabas. Tapos, ito class yung ating roof beam. Tapos yung ating edge beam. Yan. Okay? So, yun. That's it, class. So, yun lang. Ano nangyari? Ba't pinost? Tapos? Ayun. Okay. Ano gawin ko? Close ko na to. Okay, so ganun lang naman class. So with that class, supposedly natapos natin lahat. Lagi class 5 objectives to class. No? Share. So that's it class for this video, activity 3. So I expect your class to follow everything on this guy. Okay. Tapos all discuss class during this video. So thank you much for coming class. See you on the next one. Bye.